Isa sa mga rason kung bakit maraming Pilipino ang natakot sa insurance. Alala niyo ba yung CAP? Yung College Assurance Plan na halos lahat ng pamilya noon pinagkatiwalaan para sa tuition ng mga anak nila. Pero bakit nga ba sila nalugi? Bakit na-bankrupt ang isa sa pinakamalaking pre-need companies sa Pilipinas? Pag-usapan natin. Okay, let's rewind. Bago ang 1992, regulated ang tuition fee sa mga universities. Ibig sabihin, hanggang 10 to 15% lang ang pwede nilang itaas kada taon. Kaya confident si CAP, kaya nilang i-shoulder yung tuition ng mga estudyante. Kasi predictable yung increase eh. Pero noong 1992, naglabas ng bagong order ang Department of Education. Ang tuition fee deregulation. Biglang pwedeng magtaas ang universities ng hanggang 275%. Imagine mo yon, from 10% biglang naging halos triple or quadruple pa nga yung increase. Tapos hindi lang doon natapos. From 1996 to 2000, nag-increase ulit ang tuition ng mga universities ng additional 26%. Halimbawa ang Ateneo, noong 1990, ang tuition per semester was 9,200 lang. But by year 2000, naging 37,000 pesos per sem. Ang laki ng ginamp nila. Now, maraming pre-need companies ang nag-adjust agad ng rules nila at ng benefits nila para lang makasurvive. Pero si CAP, hindi. Hindi siya nag-adjust. Mas lalo pa nilang in-encourage ang mga tao na mag-invest. So, ang naging dating nito sa mga kliyente nila, kaya namin kahit gaano kataas pa ang i-increase ng tuition. Unfortunately, naging costly mistake yun ni CAP. Number 2 reason ay ang Asian financial crisis. Nangyari to noong 1997. CAP invested huge amounts sa real estate. Ang problema, sobra pa sa limit na pinayagan ng SEC ang ininvest nila. Kaya by 2003, may 25 billion na silang deficiency sa funds. At by 2004, hindi na nila ma-recover ang tuition ng mga estudyante sa big schools kagaya ng Ateneo at UST. Dahil dito, nag-terminate ng contracts ang mga universities. At syempre, nagpanic na rin yung mga parents at investors. Nawala na ng tiwala, wala nang gustong mag-invest. Kaya maraming pamilya na hanggang ngayon dala yung trauma na yun. Kaya sila takot mag-invest ulit. Kung may nakakausap kang tao na takot kumuha ng insurance o mag-invest dahil sa nangyari sa CAP, trauma talaga yun sa kanila eh. Pero tandaan natin, iba na ang financial system ngayon. Mas regulated na, mas protected ang clients at mas diversified na ang mga investments. Kaya if you're planning to get an insurance, do a proper research kung sino nga ba ang top 5 insurance companies dito sa Pilipinas.